Hello guys! Good morning! I'm back. So ngayong araw na to ay magluluto po ako ng tahong para sa tanghalian. So ang ginawa ko po ay binabad ko na po itong tahong ng 1 oras para matanggal po yung mga dumi niya, saka yung mga buhangin. So ang gagawin ko ngayon, huhugasan ko po siya ulit ng 2 beses para po malinis talaga bago lutuin. Tapos ko na pong hugasan yung mga tahong. So, tinabi ko po muna ito. At ang susunod ko pong hugasan itong mga dahon ng sili saka alugbate. Tapos ko na pong hugasan yung mga dahon. So magdadagdag po ako ng gulay. Ito po ay ang okra. So ganito po talaga kami magluto ng tahong or kahit yung isda. Mas gusto po namin yung mas maraming sangkap na gulay para masustansya. At last, natapos ko na rin pong hugasan lahat ng mga gulay. Nakapaghanda na rin po ako ng mga spices. So, sisimulan ko na po ang pagluto. So, una, ang gagawin po natin ay magpapainit po muna tayo ng kawali in low fire. Ayan. And then, pag uminit na po yung kawali, maglalagay po tayo ng konting mantika para magisa po natin yung mga spices. So, mainit na po yung mantika. Una nating ilalagay ay yung bawang. So, hintayin po muna natin na mag-golden brown siya. Ayan. Then, saka po natin isusunod yung sibuyas. So, mikos-mikos na lang natin ng konti. And then, lalagay po natin yung luya.
So, mikos-mikos lang natin yan. Pagkatapos mong imikos-mikos yung mga spices, isusunod ko na rin po itong mga tahong. Saka na po yan ipaghalo-halo. Oh, okay. So, halo-haloin lang siya ng konti. Ayan. Ayan, takpan muna natin. Saka hintayin po natin na uminit siya hanggang sa mag-produce siya ng sarili niyang tubig. Ayan po, so kumulo na siya at nag-produce na siya ng sarili niyang tubig. So halu-haluin lang natin ng konti. At saka na po natin siya dadagdagan ng tubig. Pagkatapos ko pong dagdagan ng tubig, ay tatakpan ko po muna ito ulit at saka hintayin po natin kumulo. Ayan, kumulo na. Pagkatapos niyang kumulo, ay saka na po natin siya titimplahan. So, ang ginamit ko pong panimpla dito ay konting asin, black pepper, saka konting bitsin. Ayan. Pagkatapos ay haluin lang ito ng konti. Next ay nilagay ko po dito yung okra. Kapag medyo lumambot na po yung okra ay saka na po isusunod ko yung mga dahon. Takpan natin ito ulit at maghintay po tayo palipat. Medyo lumambot na po yung okra, so sinunod ko nang ilagay yung mga dahon ng sili sa alugbate. Tatakpan ko lang po ito ulit at maghihintay po tayo na medyo maluto yung dahon. Pero hindi naman po yung lutong-luto or overcook, yung sakto lang po. At ngayon ay medyo kumulo na siya ng konti, so papatayin ko na yung apoy. Saka hayaan lang po natin siya maluto sa sarili niyang init o yung init ng sabaw. So ayan, ready na ang tahong para sa tanghalian. So excited na akong kumain. Mapaparami yata ako ng kain dito ah. Sarap!